Hello everyone, good evening sa inyo pong lahat. Alright, so ngayon ay tayo ay mag-devotion ulit. Okay, sasamahan niyo ulit ako sa aking journey sa pagbabasa ng Bible. Alright, okay, so nung kahapon ay pinag-usapan natin doon yung ang pagdating ng anak ng tao. Or ngayon pala yung pag-uusapan natin. Okay, ang pagdating ng anak ng tao. At nung kahapon pala ay mga tanda ng huling kapanahunan. Okay, so na-excite tuloy ako. Okay, sa mga susunod nating tatalakayin, okay, at pagbabasa. Dahil ang gaganda ng ating topic. Okay, so nag-decide ako na hindi muna yung ang pagdating ng anak ng tao. Okay, so nalagtawan ko yung ang pagdating ng anak ng tao. Okay, yung nasa description natin. Okay, yung paano malalaman kung meron pang araw at oras. Okay, or paano malalaman. Okay, so okay. Tingnan natin kung tama. Alright. So, yung aking description na nilagay is yun. Paano malalaman kung may araw at oras pa. Okay. So, ito na tayo sa Matthew chapter 24. Okay. Verse 36 to 51. Alright. Shout out sa ating viewers. Kung may mga tanong po kayo, okay, pwede po kayong mag-ask ng question. Okay. Pwede natin sagutin ito. Okay. Okay. So, dito kasi, okay, so, babasahin natin ngayon yung Matthew chapter 24 verse 36 to 51. Okay, so, balikan na lang natin yung verse 23 to 35. Okay, dahil ang ibinigay sa atin ng Panginoon na devotion is itong paano malalaman kung meron pang araw at oras. Okay? Dahil yun yung ipinakita sa akin ng Panginoon. Okay? Na pwede nating i-devotion. Alright? Okay, so simulan natin dito sa verse 36. Okay, so comment lang kayo kung may mga question kayo ha. O kaya naman kung naririnig nyo ako. Okay? Yan. So, basahin natin. Okay. Ang title talaga dito sa ating pabasahin, okay, dito sa Matthew chapter 24 verse 36 to 51. Okay, ang story dito is walang nakakaalam sa araw at sa oras. Okay. Yan. Dito. Ayan. Actually, walang nakakaalam talaga. Okay. So, hindi rin alam kung mayroon pang oras or araw. Okay. Pero, titingnan natin yung background nitong story na to. Okay. Dito sa verse 36 to 51. Okay. Verse 36. Ngunit patungkol sa araw at sa oras na iyon ay walang sino mang nakakaalam, kahit ang mga anghel, kasatangian, sa kalangitan, okay, kundi ang aking Ama lamang. Okay, ulitin ko verse 36. Ngunit patungkol sa araw at sa oras na iyon ay walang sino mang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa kalangitan, kundi ang aking Ama lamang. Okay, so sinasabi dito na kahit yung mga anghel ay walang nakakaalam, okay, kung meron pang araw at oras.
Okay? So, ang Diyos lang yung nakakaalam kung meron pa tayong makuhang araw or oras pagdating ng kinabukasan, okay, o kaya mamaya. And verse 36-37, subalit katulad sa mga araw ni Noe ay gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat katulad ng mga araw bago ang baha, sila ay kumakain at umiinom, sila ay nag-aasawa at ipinapakasal hanggang sa araw na pumasok si Noah sa daon. Okay, so dati kasi, okay, nung time ni Noah, okay, nung sinuunang pa sila, tao. Okay, so alam naman natin sa Bible na gumawa ng ark or arko si Noah. Okay, so yun yung time na siya ay sabi sa mga tao na gumawa ako ng barko na malaki kasi mayroong darating na malaking bagyo. Okay, or pinaka-mahirap na sitwasyon, okay, dito sa mundo dahil mangyayari yung magbabaha. Okay, at ang makakaligtas lang talaga ay kung sino yung mga nasa barko. Okay, bakit? Kasi ang Diyos sinabihan si Noah, okay, na gumawa ng isang arko or barko na malaki, okay, para maligtas sila sa, okay, malaking baha, okay, o bagyo. Kaya dito makita natin dito sa verse 38, sapagkat katulad ng mga araw bago ang baha, sila ay kumakain at umiinom, sila ay nag-aasawa at pinapakasal hanggang sa araw na pumasok si Noah sa daon. So dati ay nag-aasawa yung mga tao, okay, sila ay kumakain, umiinom bago yung baha, okay, o yung bagyo. Okay, at verse 39, at hindi nila ito nalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Okay, nagsabi si Noah sa mga tao, okay, na sakay kayo sa aming bangka o malaking arko para maligtas. Pero sila ay hindi niwala kay Noah hanggang dumating yung time yung andyan na yung bagyo. Okay, ang mga naisama lang ni Noah ay yung mga mag-asawang, okay, mga hayop, okay, mga anak niya, iba't ibang mga hayop. So yung mga sumakay dun sa arko na ginawa ni Noah ay yung kanyang family, okay, at kanyang, yung mga alaga nilang mga hayop, okay. At dito sa verse 40, sa oras na iyon ay dalawa ang nasa bukid at ang isa ay makukuha at ang isa ay may iwan. Verse 41, dalawang babae ang nanggigigil sa galingang bato. Ang isa ay makukuha at ang isa ay may iwan. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Okay? Ngunit nalalaman nyo ito na kung nalaman ng may-ari ng sambahayan ang oras ng pagbabantay ng pagdating ng magnanakaw, siya sana ay nagbantay at hindi niya sana pinabayaang mapasok ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi nyo inaakala. Okay, so meron tayo talaga na dito sa mundo, okay, merong magnanakaw, okay, na hindi natin alam. Kasi nga, ang magnanakaw ay magaling. Okay, magaling sila. At may mga diskarte silang ginagawa. Okay, kaya in-example dito na maghanda. Okay, kaya yung iba may mga CCTV. Ako may CCTV rin ako dito sa taas. Okay, gumagana pa siya. Para in case na may pumasok, alam namin yung mukha. Okay, so sabi dito sa Bible na maghanda. Okay, kasi may darating or merong magnanakaw. An example lang yun dito. Okay, dito sa verse 44, kaya maging handa rin kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi nyo inaakala. Okay? Verse 45, kung gayon, sino ang matapat at matalinong alipin na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang
magbigay sa kanila ng pagkain sa takdang panahon. Pinagpala ang aliping iyon na sa pagdating ng kanyang Panginoon ay matatagpo ang gumawa ng gayon. Katotohanan sasabi ko sa inyo na siya ay kanyang pamamahalain sa lahat ng kanyang mga tinatangkilik. Ngunit kapag sasabihan ng masamang aliping iyon sa kanyang puso, ipinagpapaliban ng aking Panginoon ang kanyang pagdating. At sisimulan niyang paluin ang kanyang mga kapwa alipin at kakain at iinom kasama ng mga manginginom. Ang Panginoon ng aliping iyon ay darating sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman. At siya ay hatiin at ang kanyang bahagi ay itatalaga kasama ng mga mapag-imbabaw. Doon ay magkaroon ng pagnanangis at pagnangalit ng mga ngipin. Okay. So, this story, okay, merong kwento dito, okay, na pinagkatiwalaan, okay, at merong isang boss, okay, na meron palang time na may hindi inaasahan, okay, na darating yung araw na sila ay kumbaga nanakawan, ganyan, or may gagawing masama, okay, kasi nga wala yung boss, okay, parang yung mga magnanakaw, di ba? Hindi naman nagpapaalam yan, okay, kaya lesson learned na kumbaga maghanda tayo, okay, sa anong mga mangyayari, okay, pero ang pinupoint ko dito ay okay, dito sa verse, okay, verse I think 36, okay, or 37, sa natin dito sa verse 37 hanggang 39. Subalit katulad sa mga araw ni Noah ay gayon din ang pagdating ng anak ng tao, sapagkat katulad ng mga araw bago ang baha, sila ay kumakain, umiinom, sila ay nag-aasawa at ipinapakasal hanggang sa araw na pumasok si Noah sa daong, at hindi nila ito nalaman hanggang sa dumating ang baha at tinapay silang lahat. Ngayon din ang mga mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Okay. Verse 40, sa oras na iyon ay dalawa ang nasa bukid. Ang isa ay makukuha at ang isa ay maiiwan. Dalawang babae ang nagigigil sa galingang bato. Ang isa ay makukuha at ang isa ay maiiwan. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Okay, so dito, ang napili nating verse ay dito sa verse 42. Okay, so ito ay itatakal natin dahil sa ating pagbabasa, sa ating journey, okay, sa per story, okay, hindi tayo per chapter, per story tayo kasi, okay, merong tayong nakalagay dito, okay, or nakaplan na ito yung ating tatalakayin. Okay, nasabi dito na merong darating, okay, na ibig sabihin pag dumating ang Panginoon, yun na yung araw, okay, na kukunin tayo. Okay, dito tayo sa verse, okay, dito sa verse 42, okay, dito sa Matthew chapter 24 verse 42. Okay, magpo-focus tayo dito. Sabi dito, kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung anong oras darating ang iyong Panginoon. Okay. So, applicable naman ito sa mga secular, okay, na siyempre, magbantay tayo, okay, ay gawin natin yung ginagawa natin sa pagtrabaho kahit wala sila. Okay. Kung gagawin na natin yung mga dapat gawin hanggang hindi pa sila dumarating. Okay. Hanggang sila ay nagbabakasyon, yung ating mga boss, galingan natin. Okay. Kung pwede nga lang, di ba, sa business. Kumbaga, ituring natin business yung business nila. Hindi yung parang papasok lang para kumita. Kumbaga, gumawa tayo ng effort para kumita yung isang business. Okay. At sila ay matuwa. Okay.
pwede kasi natin yung, kumbaga, siyempre pag kumita kasi yung isang company, kumita yung isang business, okay, mag-earn din pa rin naman tayo. Kung wala silang ibigay, di wala. At least binigay natin yung ating effort, okay? At kumbaga, tinuring nating business yung kanilang business. Kahit hindi natin yung business, kahit pwede na yung ating kinikita, okay, arawan lang. Pero, mas maganda kasing i-push natin na ituring business yung kanilang business. Okay? Kasi, merong mga nakawala, kahit papano, okay, matutuwa yung ating boss, okay, o yung ating leader, na kapag sila ay dumating, or laki ng sales, okay, ayos, okay. Kaya ngayon, pwede kasing, yan, maging mabuti sila sa atin, okay, kung anong mang ibigay sa atin na maganda, okay na yun, at least, okay, tayo ay nagbibigay ng value, okay, hindi lang yung mag-work, kundi, kumbaga, yung kanilang business, okay, tinuturing natin na sa atin. Kasi kung walang kita yung business, wala tayong sahod. Kaya, hanggat maaari, ay i-market, okay, tumaas yung sales para magkaroon ng profit. At sila na bahala kung dadagdagan nila or hindi. At least, ginawa natin yung ating trabaho, okay, na kailangan tumaas yung sales para mayroong pang gastos. Okay, dito naman sa atin, okay, we need to focus to God. Bakit? Kasi yung araw is bumibilis, okay, ang bilis na ng oras ngayon. Yung araw, yung oras, ang bilis na ng oras ngayon. Kaya, ang ating gawin yon ay mag-soul winning, okay, mag-share ng word of God. Kasi, ang Diyos papalapit na eh. Malapit nang dumating ang Panginoon. Alam niyo po ba na kapag dumating ang Panginoon, ibig sabihin nun is yung rapture. Okay? So, sa mga hindi nakakaalam yung rapture, pwede nyo panoorin Left Behind. Okay? Makikita nyo dun sa movie na yon na biglang kisap mata mo lang, ganyan. Okay? Nabigla ka na merong trumpet na tumunog. Okay? Galing sa langit. Okay? Yun na yung time na dadating na ang Panginoon. At pagka pikit mo ng mabilis, okay, yung ating isip mata, okay, yung ating katabi, okay, yung mga baby, biglang mawawala. Okay, bakit sila ay mawawala? Kapag tumulog na yung trumpet at biglang nawala yung iba at naiwan tayo, ibig sabihin, hindi tayo ligtas o hindi natin tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas. At yung mga nawala, okay, yung mga nawala, especially, possible na mawawala yung mga baby kasi wala silang, hindi pa nila alam yung tama at mali. Pero kapag mga matatanda na at bilang nawala, ibig sabihin, tinanggap nila ang Panginoon bilang tagapagligtas, naging sa mga kasalanan, nanampalataya sila sa Panginoon. At syempre, tayo, kailangan din natin manampalataya sa Panginoon. Para pag dumating yung araw na pagdating ng Panginoon, tayo ay kasama sa kukunin niya. Okay. Magra-rapture, mawawala tayo. Okay. Yung movie na Left Behind, grabe. Kasi merong panood doon na merong nag-drive na aeroplano, biglang, nag-rapture. Okay. At nawala yung nag-drive ng aeroplano. Ngayon, wala na. Siyempre, babangga na yun. Okay, mga kotse, motorsiklo, bike. Okay, once na dumating ang Panginoon, tumunog ang trompeta, okay, at nawala yung iba, nag-drive, magulo. At 7 years na maghahari si Satan. After maghari na yung Satan, okay, yung earth, or yung si Satan, okay, itatapon dun sa lake of fire. Okay. Pero bakit pa natin hihintayin na mag-rapture? Okay. At kapag nag-rapture kasi, okay, pag dumating ng Panginoon, wala na, mahirap na. Okay? Wala na din yung fake niya. For example, nag-rapture, tapos kailangan palang magkaroon ng buhay ng, kumbaga, pag tinanggap natin ang Panginoon, okay, kailangan pa natin ang Panginoon para tayo maligtas sa impyerno. Kasi, kapag tayo ay naiwan sa rapture, pag dumating na ang Panginoon, at naiwan tayo, okay, ang daming bawal at consequence na napakahirap. Magpatatak ka ng 66 para makabili ka sa mga mall. Pero kung gusto mo pang
maligtas o sa impyerno, kailangan mo lang maghintay ng 7 years at huwag tayong magpatak at huwag magpasakop okay, kay Satan. Kasi kapag dumating yung rapture, kinuha ng Panginoon, yung mga ligtas, kinuha niya tayo. Ang mga maiiwan ay pwedeng sakopin ni Satan. Okay, maghahari si Satan ng 7 years. After 7 years, okay, itapon na sa lake of fire. Pero tayo, sana kayo mga nakikinig, huwag nating hintayin na tayo ay mamatay or mag-rapture. Okay? Bakit? Kasi ang kailangan lang natin ay ang Panginoon. Kailangan natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Okay? Ang Diyos nagpapako sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. Kaya, sa Kanya tayo mag-base. Ang Diyos yung magliligtas sa atin. Kaya kailangan natin tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas at magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Mag-pray ka nang walang nakita. Okay? Pray ka, magpakumbaba ka sa Panginoon. Na Panginoon, di ko kayang ligtas ng aking sarili sa impyerno. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas. Nagsi ako sa mga kasalanan. Pinapasok kita bilang tagapagligtas sa aking buhay. Kaya na pong bahala sa aking kaluluwa. Simple. Okay. Mag-pray lang tayo at magpakumbaba. At ang Diyos, nagpapatawad naman siya. Okay. At dito sa ating tinatalakay, okay, walang nakakaalam, okay, sa araw at sa oras, kundi ang Panginoon lang. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sasayangin pa ba natin yung ating buhay? Gusto ba nating magsaya dito sa mundo? Pero hindi tayo nakapaglingkod, hindi tayo nakapag-share ng gospel, hindi tayo nakapag-share ng word of God. Okay? Na hindi siya profitable in the future. Gusto ba natin yon or hindi? Okay. Kaya mas maganda na kailangan natin ang Panginoon. Tanggapin muna natin siya bilang tagapagligtas. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At mag-start tayo magbasa ng Bible. Mag-church. At mag-grow. At mag-decide na mag-share din ng salita ng Panginoon. Especially yung salvation ng aming sinishare. Okay? Kaya kailangan nating paghandaan. Okay? Kasi darating na ang Panginoon. Kapag dumating ang Panginoon, wala na. Tayo ay, kapag hindi tayo ligtas, sa impyerno tayo. Naiwan tayo sa mundo at maghihirap tayo. Okay. Kaya, sikapin natin na makapaglingkod sa Panginoon. Sikapin natin na makapag-share sa mga kamag-anak ng Word of God, ng salvation. Sikapin natin na magkaroon ng ministry sa church. Sikapin natin na makapaglingkod ng taos-puso sa Panginoon. Makapag-disciple, makapag-invite ng kaluluwa o makapag-invite sa church. Okay, mga mag-anak. Para tayo welcome, kapag matami tayong mga bunga, madami tayong mga na-invite sa church na totoo at tumagal. Okay, at lumago rin sa ministry, sa pananampalataya. Tayo welcome, magkakaroon tayo ng reward at yun yung napaka-profitable, okay, at napakagandang investment sa ating buong buhay dahil long-term investment yung ating reward, okay, pag nasa langit na tayo. Okay, merong pera dito pero hindi masama yung pera. Pero kung ipagkakaroon ng Panginoon, kakatiwalaan tayo ng malaking pera na hawakin. Okay, bakit hindi, di ba? Pero kung tayo, okay, yung calling natin is talagang sa loob or calling natin is yun, mag-support, bakit hindi? Pero pwede rin naman na habang nag-support, mag-soul winning tayo. Okay, huwag nating sayangin yung oras. Kailangan natin is dapat lahat ng oras natin ginagawa ay merong value or tayo ay nakapag-share ng Word of God dahil ang salita ng Panginoon ay napaka-powerful, napakaganda. Okay, ang gandang basahin. Okay, kaya sinama ko kayo sa aking journey, sa aking pagbabasa. Matagal ito, okay, pero praying na consistent, okay, yung ating pagbabasa, okay, at pag-share ng kanyang salita. Okay, kaya magpursige tayo na makapaglingkod sa Panginoon. Magpursige tayo na makapag-invite ng tao nang wala hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay, na sila ay mapalapit sa Panginoon. Okay, pursigihin natin. Okay, at habang maaga pa,
Okay, share na natin ng Word of God or Gospel yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Dahil time will come, magsisisi tayo kapag hindi natin ito na-share sa ating mga loved ones. Okay? At yun yung ating devotion ngayon. Okay, lumagtaw tayo ng isang kwento dahil ito yung dapat ihayag, okay, ngayong gabi. Okay, na paano ba malalaman, okay, kung meron pang oras or araw. Walang nakakalam kundi ang Panginoon lang. Kaya kailangan natin magtiwala sa Panginoon, manampalataya tayo sa Panginoon, at siya nang bahala, okay, kung bibigyan pa tayo ng oras para makapag-share ng Word of God, makapag-share ng salvation, especially, okay, at makapagdala, makapag-disciple, at mag-grow sa ministry. Okay, salamat sa inyong panonood. Okay, sa mga lahat ng mga may question, okay, comment lang kayo, at pakishare din itong video if nakatulong ito, at maging aware din sa ibang mga tao na hindi paligtas sa impyerno. Dahil time will come, magkakaroon ng rapture. Okay, time will come, mamamatay tayo. At walang kwenta itong buhay natin. Kaya, okay, kung gusto nyong mashiran, pwede nyo itong i-share, i-send sa GC. Okay, at ang Diyos yung ating maitataas. Okay, ang Diyos yung ating tagapagligtas. Okay, wala nang iba. Kaya, mag-base tayo sa Panginoon at maniwala tayo sa Panginoon. Okay, sa next ng ating pagbabasa, abangan natin, okay, at exciting itong ating journey sa ating pagbabasa ng Bible. Nasa Matthew pa lang tayo, pero sikapin natin biyan ng Panginoon matapos natin hanggang Revelation. Okay, madami pang mga kwento na napakaganda. Kaya stay tuned lang kayo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, may tayong YouTube channel. Okay, Mark Novida Villoria. At sa ating Facebook page, follow natin, like natin, okay, share natin, mag-comment tayo kung na-bless ka. Okay, at i-comment mo na rin kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan nakarating yung ating video, okay, or devotion, okay, sa ating pag-journey, okay, sa ating takbuhin, okay, dahil kailangan natin i-share itong sa Panginoon. Alright, kaya mag-ingat kayo. Huwag niyong kakalimutan na God loves you. Okay? At matulog din ng mahimbing. Okay? Nakasama ang Panginoon. God bless and see you tomorrow.